plus advanced technology, power efficiency enhancer. Hindi po yan energy savers device. Take note, hindi po siya energy savers device. Ito po is enhancer ng ating mga electric. Which is, ang sabi po dito, device or technology designed to optimize electrical power use, reducing energy waste, and improving overall efficiency. Yun po yun yung device natin. Siya po yung nagbabalanse sa mga load natin sa mga bahay. Siya rin po yung magpapababa ng consumption ninyo sa electricity. At siya rin po yung makakatulong para yung fluctuation na nangyayari araw-araw sa inyong bahay, yung voltahe minsan mataas, minsan mababa, siya po yung nag-stabilize. Ano po? And then, siya rin po yung protector ng ating mga appliances. Saan po siya magpuprotekta? Kasi pag dumating yung high voltage, ano po, sino po nakaranas po dito nung nag-brown out? Anong ginawa nyo sa mga naka-plug ninyong appliances? So, binunod. Yung iba, binaba mo yung breaker. Eh, nung time na yun ay tulog kayo. Nabunod nyo kaya? Naibaba nyo kaya? So, hindi. Ibig sabihin, nung bumalik yung mataas na voltahe, tatamaan nyo inyong mga motherboard ng mga inyong appliances. Pero, pag kayo po ay mayroong device na katulad po nito, ito po yung magsisilbing guard. Siya po yung magbabantay sa oras na mag-burn out. At poprotektahan ang inyong mga appliances. Ano po? So yung device po natin, loaded po yan ng advanced power factor technology. Now which is, ito po yung mag-i-improve ng power factor ng inyong mga appliances. At pabababain niya yung ating binabayaran sa kuryente. Ano po? So, meron ho tayo ditong 25A+, and we have also 30A+, 50A+, at saka po 100A+. So lahat po ng device natin ito, ang tawag sa kanila, residential bank capacitor. Hindi po yung bumili ho kayo ng isang ganito, ay residential. Ano po? Tapos kung bumili ka ng mas malaki, commercial. Kung bumili ka ng tatlo, industrial. Ano po? Hindi po. Yung pong residential, commercial, industrial, yun po'y para malaman kung ano po yung package entry ninyo pagdating sa business. Pero yung device, ang tawag po sa kanila, residential bank capacitor. Ano po ba yung ginagawa nito? Ano po? Ayan. So habang ginagamit natin yung device, ito yung solusyon para po ay magbibigay sa atin ng 45% savings. Yun po yung side effect habang ginagamit natin yung device. Ano po? Yan. So yung device po natin, dumaan po ito sa evaluation po ng Department of Energy. Which is, we have Interagency Energy Efficiency Conservation Committee. Kasama po dyan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Pero, bawat isa sa kanila, merong kanya-kanyang area kung sino yung mga i-evaluate nila. Ano po? So tayo po, ang nag-evaluate sa atin, which is ang Department of Trade and Industry. Which is, yung device po kasi natin, under the Republic Act 7394, kilala sa pangalan, Consumer Act of the Philippines. Which is, ibig sabihin po ng consumer, ito po yung batas na once na tayo po ay bumili or nag-acquire ng product or serbisyo para gamitin sa personal or pamilya or household, ito po yung batas na sinusunod po natin. So yung ating pong device,
ito po ay binigyan ng certificate ng Department of Trade and Industry. Siya po ay exempted sa mandatory. Pagdating po, nung in-apply po ito kasi sa BPS, ano po, yung Philippine Standard. So nakita po ng mga evaluator ng ating pong Department of Trade and Industry, yung device natin hindi kasama doon sa listahan. And then ang device po natin, ito po ay Filipino invention, Japan technology. So meaning, baka may mga tao na hahanapin, ba't walang ICC sticker yung iyong product? Kasi minsan lagi yung tinitignan. Pero dahil sa pag-conduct po ng Department of Trade and Industry, exempted daw tayo sa ICC sticker. Bakit? Kasi yung device, Filipino invention. Dito lang po sa Pilipinas may na-manufacture. Hindi naman po kasi yan ini-import. So ang ibig sabihin ng ICC, this is import commodity clearance. Kung yung isang product ay palalabasin mo sa bansa ng Pilipinas, pagdating po doon sa custom, doon ilalagay ang ICC sticker. Kaya, itong device natin, only here in the Philippines, binebenta. Ang sabi po ng DTI, pwede nyo pong ibenta yung product nyo, basta po siya ay mayroong makikitang pangalan. So, ang pangalan, Our Efficiency Enhancer. Yan po yung bagong bihis ng ating device. At once na binili po natin ang device, which is ito po yung may 6 months warranty, pag binili po natin, ito'y nakabox na. Dati nung bumili si Ate Susan, nakaganito lang. Ano? Pero ngayon, pag bumili ho kayo, may box na po yan. Pero sa loob ng box, pag binuksan nyo po, kasama po yung after sales card. Yan po yung warranty card na tinatawag. At ang sinasakop ng ating warranty card, pagdating po ng 6 months purchase at nasira, pwede pong palitan. Walang babayaran. Pero meron po din exemption. Or sabi nga po dito, this does not cover the following. So meron ding hindi kasama sa warranty. Ano po? Kasi mayroong mga magagaling. Ano? Minsan, inaabuso nila yung paggamit. Or mali yung kanilang paggamit sa product natin sa normal purposes. Or yung iba naman, damage that are caused by human error. So hindi pwede po yung ibalik. Ano po? And then, broken device that show evidence of tampering. Meaning, gustong kopyahin. But don't worry, yung device po natin, registered na po yan. Ano po? Which is, kahit sino pa pong pumopya yan, wala na pong kapag-asa pang ikuha nila kasi patented na po siya. Yes. Ano po? Yan. So, kung gustong kopyahin, okay lang. Ano? Huwag lang magpapahuli. Baka mademanda at makulong sila. Ayun po. Ano? At kung may kumopya naman, sana pagdasal natin, effective yung gagawin niya para hindi tayo madamay. Ano po? Yan. So, ang damage naman, kung sakali yung device ay through modification, yun na nga, dinagdagan para lang sabihin ay sira o something may ginawa, so hindi po kasama sa warranty. Ano po? And then, after 6 months warranty naman, kung defective yung device, after 6 months po tapos na tayo sa inside 6 months warranty. After naman, huwag itatapon yung device kasi ito po yung repairable. O pwede po itong ayusin. May mga technician po tayo, dalhin nyo lang po sa opisina, ano po, para po i-check ng technician ano po yung nasira. Kung ano po yung nasira pong pyesa, yun lang po yung babayaran. Pero yung labor, free po yung lifetime. Ano po? Yan. Yun ang maganda doon. Ano po? Para sa kasiguraduhan po ng lahat,
once na malayo po yung nagpadala ng device para po ay papalitan dahil outside 6 months, ipapa-repair. So may bayad po yan doon po sa shipping fee. So kayo po yung may responsibility na once na ibalik sa inyo yung device na po. Ano ha? So, number 4 is no refund policy. So hindi po natin siya pwedeng i-refund. Ano po? Yun po yung under our warranty card. Ang maganda po niyan, hindi na ho kayo mahihirapan mag-install kasi meron na ho siyang manual. Ano po? Kasi minsan alam niyo po ba, may mga nag-eksperimento. Alam niyo yung 100 microfarad, mahaba po yung wire. So hindi pinutulan. So ibig sabihin, yung efficiency po kasi ng device, kung mahaba ang wire, syempre kakainin din po niya yun, dadaan din po siya doon. Ano po? So ibig sabihin, hindi po siya magiging maayos yung pag-delivery. Ano po? Yan. So maliwanag po tayo dito po. Okay. So ang Department of Trade and Industry, meron pong coverage. Kasi kanina tayo po yung exempted. Ano po? Yan. So yung coverage naman po ng Philippine Energy Labeling Program, which is itong mga appliances na to. So yung device, hindi yung appliances, kaya hindi siya kasama. Kaya tayo po ay exempted. Ano po? Yan. Ngayon, pag-usapan natin, ano po bang ibig sabihin ng power factor corrector? Wala pong matutulog ha, kailangan maintindihan niyo po ito. Ano po? So, ang power factor corrector, which is ito po yung method na ginagamit para ma-improve yung electrical power system. Para ma-reduce yung reactive power. Which is lead the reduced energy cost and improve electrical reliability. Ano po? Ganito po yun para mas maunawaan po natin. Ang mga electrical engineering po, ginagamit po nila yung tinatawag natin Wehrmacht analogy para mas maintindihan. Ano po ba yung ibig sabihin po ng nasasayang, nagagamit, pero parehas mo silang binayaran? Ano po? Like for example, bumili tayo isang boteng beer sa halagang 100 pesos. Nung isinaling natin sa baso, mayroon po siyang liquid. Siyempre, yun yung iniinom natin. Pero yung bula, yun yung tinatapon. Pero, binayaran mo parehas. So, sino nalugi? So, tayo. Dahil tayo yung nagbayad. Ano po? So, pagdating naman po sa electricity, yung real power, yun po yung liquid. Like for example. So, yung real power po na yan, yun po yung usable energy. So, yung bula, yun po yung wasted electricity. At yun pong reactive power na yan yung kailangan natin ma-eliminate. So kailangan, alam nyo saan nanggagaling ang reactive power bago po nyo eliminate. Ano po? Now, ganito yan. Familiar po kayo sa mga ganitong appliances? Yes! Ayan. Kung may appliances po kayo, washing machine, aircon, refrigerator, or sabi po niyan, positive reactive power is caused by inductive load such as motor and transformer. Sila po yung nagpo-produce ng reactive power. Ayun po, paano i-eliminate? Sa pamamagitan po ng bank capacitor. Which is, itong bank capacitor na to, ginagamit na po siya matagal ng panahon. Ang tanong, sinong gumagamit? Ang mga gumagamit po nito, mga ma'am, sir, is ang mga malalaking planta. So, kailangan, bago sila mag-operate, may naka-install na sa kanilang industrial bank capacitor. So, sa panahon natin, we are residential lang naman. So, we don't need to install industrial bank capacitor. Kaya, mayroon ho tayo ngayong device for residential. So, yun po yung good news. Na po pwede na ho natin magamit para ma-reduce yung reactive power. Ano po? Yan. Ganito ho kasi yun. Sa line system po natin sa bahay, yan po yung nangyayari. Which is, sabi dito, yung voltahe at yung current, in between that, nag-create po siya ng waste, which is yun yung basura. So, without power factor,
nagbabayad ka ng kuryente, pati yung nasasayang, binabayaran. Pero with power factor, i-correct po niya, yung pong nasasayang, which is basura, nire-recycle po yan, nire-reduce, para madagdag po sa enerhiya na ginagamit po natin. Ano po? Para mas ma-improve yung efficiency ng line system. Para mas maintindihan, pakinggan ho natin itong maiksing video po kung anong ibig sabihin ng power factor po. Uy, mga matitipid sa kuryente. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang maliit na aparato na malaki ang may tutulong sa pagbaba ng bayarin ninyo sa kuryente, ang Power Factor Corrector. Ano nga ba ang Power Factor? Ito ay paraan para masukat kung gaano ka-epektibo ang paggamit ng sistema ninyo ng kuryente. Isipin ninyo ito na parang grado mula 0 hanggang 1. Kung mas malapit sa isa, mas maganda ang paggamit ninyo ng kuryente. Kapag mababa ang power factor ninyo, ibig sabihin ay maraming kuryente ang nasasayang bilang reactive power. Ganito kasi yan. Ang true power na sinusukat sa kilowatt-watt ay ang actual na kuryente ginagamit ng mga appliances ninyo. Ang apparent power naman na sinusukat sa kiloamperes ay ang kabubuang kuryente kinukuha mula sa pinagmumulan kasama na ang nasasayang na bahagi. Kapag mababa ang power factor ninyo, mas maraming apparent power ang kailangan para paganahin ng parehong appliances. Paano nga ba ito nakaka-apekto sa bayarin ninyo sa kuryente? Una, ang mababang power factor ay nangangahulugan ng mas mataas na demand mula sa utility company. Mas maraming kibo ay ang kinukuha ninyo kaysa sa kailangan, at sa ilang lugar, may dagdag bayad ito. Pangalawa, ang mababang power factor ay maaaring mag-overload sa mga kable ninyo. Mas maraming kuryente ang dumadaloy sa mga kable, kaya uminit ang mga ito at mas mabilis masira. Dito pumapasok ang power factor corrector. Ang maliit na aparatong ito, na kadalasan gawa sa capacitor inductors, ay nagbabalanse ng reactive power sa sistema ninyo. Ano ang resulta? Binabawasan ito ang kVA load at pinapaganda ang power factor ninyo. Ibig sabihin, mas kaunting apparent power ang kinukuha ninyo mula sa utility company. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo. Una, mas mababang bayarin sa kuryente. Kung kayo ay nasa lugar na may demand charges, ang mas mataas na power factor ay nangangahulugan ng mas mababang gastos. Pangalawa, pinipigilan nito ang overload. Mas kaunting kuryente sa mga kable ay nangangahulugan ng mas kaunting init at mas mababang peligro ng pagkasira. Pangatlo, mas mahabang buhay ng appliances. Ang mas maayos na daloyong kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting stress sa mga electronics ninyo. At panghuli, benepisyo sa kalikasan. Ang mas mahusay na paggamit ng kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting demand sa power grid na nakakatulong sa ating planeta. Kaya, kung gusto ninyong makatipid at makatulong sa kalikasan, isaalang-alang ang power factor corrector. Manatiling matalino, manatiling matipid. Yun po. So, kailangan po natin magtipid. Ano ba? Yun yung ibig sabihin ng power factor corrector. So, hindi lang po pala, pag gumagamit po tayo nito, hindi lang tayo nakakatipid. Pinoprotektahan niya yung ating mga appliances. Kaya, yung appliances po natin, humahaba yung buhay. Ano? Kasi yung device, nagsisilbi po siyang ABR. Alam niyo po yung ABR? Ito po yung ginagamit ng mga computer. Kaya, every time na mag-burn out, kahit meron po silang files na maghapon nilang ginagawa, kahit mag-burn out, pwede pa nilang i-save. Kasi kung hindi may save yan, baka mamaya terminate itong empleyado na ito. Kasi wala siyang record. Ano po? Ayan. So kapag meron po siyang ABR, siya yung makakatulong para i-save po niya yung file na ginagawa po niya. Ang good news is, yung device po natin, ito po ay magsisilbing ABR or Automatic Voltage Regulator ng buong appliances ninyo na naka-plug sa inyong electrical system. So good news yun po yun. Ano po? Ayan. Importante po ba ang capacitor, bang? Yes, importante. Lahat po ng mga gamit yung gadgets may capacitor po yan. Kung walang capacitor yan, hindi yan gagana. Pero, kailangan lang ho natin yung tamang installation. Kasi kung mali yung installation ninyo sa ating pong residential bank capacitor, hindi po kayo masasatisfy. So, kailangan tama. Paano? Magiging tama. Ano? Ayan. So, kailangan sundin po natin yung example.
For example po, 100 microfarad. Ang pag-i-install po nito, kailangan putulin nyo po yung mahabang kable po niyan. Kahit isang dangkal lang. Yun po yung kailangan. Ano po? And then, i-connect sa breaker. Yung breaker po, kailangan nito only 10 to 15 amperes para yung sensitivity mabilis. Kasi pagdating po sa bahay po natin, napakadelikado. Ano po, lalo kung sa kitchen, naglaba si Mrs. o kaya po ay naghugas, napunasan niya yung outlet, nagkaroon ngayon ng spark, nag-ground kasi yung tubig at saka kuryente magkatabi sa kitchen. Ano po? So, be careful po tayo sa kusina. Ano po? Ayan. Para maiwasan po natin yung spark na malakas. Kapag nag-spark, magtitrip yung breaker. Protected po yung ating appliances. At the same time, diretso ang daloy ng kuryente. Ano po? Pero, kailangan po, kapag ito yung i-install, magtawag po tayo ng electrician, which is certified from Aptec International. Huwag po tayong magpapa-install sa hindi po certified ng Aptec. Kasi baka mamaya mali. Ano? So, walang pananagutan dyan ngayon ng Aptec, pero masisira tayo. So, kailangan sundin natin yung policy. Ano po? Yan. So, pagdating naman sa 50 microfarad, ito pong 50 microfarad, ipina-plug lang ho yan. Hindi ho yan yung ini-install po sa ating pong main breaker. Ito po may 50 microfarad. Yung 50 microfarad po natin, ipina-plug din po siya. Ang ini-install po sa breaker, ito pong switch at saka po yung outlet. Yun po yung naka-install doon po sa line side ng ating breaker. Ano po? And then yung 25 microfarad, which is, pansin nyo po ba, yung dalawang device natin, meron silang plug. Pero po yung 100 wala. Kasi ito, naka-design para po i-plug sa inyong mga outlet. Pero, kung titignan niyo po, yung 25 microfarad, mayroon po siyang saksakan sarili sa device. So, itong device na to, 2-in-1 po yung gamit. Resistive at saka po centralized. Yun po yung gamit po niya. Ano po? So, kahit saan niyo po yung isasaksak, pwede. Basta po sa plug or outlet ng inyong mga electrical system. So may mga installer po tayo. Sila po yung mga certified installer. So ganyan po yung mga na-install po nila. Ayan. So sila po yung mga installer po natin. So ngayon po ang gagawin ho natin, atin pong i-demo para mas makita nyo kung effective ba talaga itong ating ginagawa. Ano po? Ayan, sige po. Ganito po yun. Demo po, i-assist po tayo ni Sir. Baka magkahulog po sila. Sige po. So ito po yung ating demo kit. Itong demo kit po natin, inire-represent po niya yung buong bahay. Na yung bahay po natin may kontador po. Itong kontador nakikita sa labas ng bahay. Minsan nasa poste ng Meralco. Ano po? Pero yung ating pong circuit breaker, ito po yung nasa loob ng bahay. Ang purpose po nito, for safety purposes, para iwas aksidente. Just in case, mayroon pong short circuit na mangyayari sa inyo pong mga line system. And then yung line system po natin, ito po yung outlet, switch ng ilaw, receptacle para maglalagyan ng bulb.
po? So ito pong bulb po natin, ilang watts po ito? 50 watts. 50. Yan. So 50 watts. So ang ibig sabihin po nito, 50 watts po yung makukonsumo niya. Ano po? So dito po makikita po natin, meron po tayong nakalagay digital meter reader. Para makita po ninyo kung gaano kataas yung voltahe sa ating lugar. Ngayon po, ang voltahe po dito, 238. Sobrang taas. Ano? Doon sa standard na 220. Pero ang mga electrical engineer, class 10, okay pa siya kahit mag 238. Huwag lang po siyang mag 240 kasi ma-overload yung ating mga appliances. Baka mamaya yung mga TV yung malalaki, sasabog. Ano po? Kasi masyadong mataas yung source of power. Ano? And then kapag mababa naman, like for example, bumaba siya ng 10, minus 10 naman. Aha. So minus 10, which is 210. Ano? Huwag lang po mag 190. Kasi pag nag 190, stress na po yung inyong appliances. Kasi po, hindi po niya nakukuha yung standard na operation po. Kasi kulang yung source of power. Ano? So ngayon, once na meron po tayong isinaksak sa outlet, makikita nyo po doon yung amperahe. So itong gitna, ito po yung amperahe. At dito sa mababa, yung kulay green, ito po yung consumption ng inyong mga appliances na iplinag sa mga outlet ninyo. So bubuhayin po natin itong ilaw. Ano po? So yung ating ilaw, which is 50 watts, so 50 watts, 0.3 yung consumption niya. So may labis, 0.3. Ano? So meaning, mataas kasi yung voltahe. So yung mataas na voltahe, yun po yung sasampa sa ating mga appliances. Ngayon, kapag yan po'y tumagal, hindi nyo pinapatay, maaaring mapundi yung inyong bulb kasi ma-overload po siya. Only 50 watts pero labis po yung kanyang na-absorb or na-consume. Ano po? Which is, ito po yung unregulated power. Ngayon, ang gagawin ng ating device, i-regulate po niya yung ating power. Ano po? So, pansinin niyo po yung ilaw kung magbago po yung light, yung liwanag. Ano po? Yan. So, patulong ako, sir. Makikip lang na po. Ayan. So, iplinag po na ni sir, yung kaninang 50.3, ngayon po, 15 na lang. So, yun na lang po yung consumption ng ating pong kuryente. So, mababa na ngayon yung babayaran. Ano po? Yan. So, balik po ninyo po. Sige, tanggalin nyo po muna. Yan. So, yung ilaw, hindi nagbago. Yes, po. Yung liwanag, di ba, bumaba yung consumo. Yung effective to please ang liwanag. Hindi po nagbago. Ano po? So, tignan nyo, sir. Ayan. So, wala pa po siyang device na nakalagay. Pero yung consumption, 50. I-regulate po natin yung power. So, lalagyan mo, sir. I-plug mo. Hindi nagbago yung light, yung ilaw, yung liwanag, pero yung consumption po niya, bumaba. So, na-reduce po yung inyong babayaran sa kuryente. Yun po yun. Ano? Yan. So, napakalaking bagay na makatipid po tayo sa kuryente. Ano ho? Yan, sige. So, ngayon po, gagamitin po natin yung resistive outlet ng device. Sige, sir. Isaksak mo muna yung painitan ng tubig. Yan, pakisaksak mo muna. Patayin mo muna yung ilaw. Yan. So ito po, kung lagi kayong gumagamit ng painitan ng tubig, ito po yung kinukonsumo niyan. 1,900. So ang lakas naman yan, sir. Ano? Napakalakas niya yung painitan ng tubig. Ang computation po nito, sir, every 1,000 wattage, pag pumunta dito sa kontador, 1 kilowatt. So, ganun po yun. Ano? Ngayon, lalagyan po natin ng device. Sige daw, sir, lagyan mo nga daw kung magbago yung consumption. Ayan. So, nagbago naman, konti lang.
Kasi yung ating 25 microfarad, mayroon po siyang resistive outlet. So ngayon sir, yung inyo pong tanggalin nyo muna yung device, tapos isaksak mo mismo sa ating device. Yan. So yung 1,900 do kanina, sige sir, i-plug mo daw. So ngayon po, only 47 na lang. So very amazing. Ano po? Yes sir. 25 microfarad. Kumbaga sa single appliances na. Yes po. Pagdating po sa 25 microfarad, sige pwede mo na po tanggalin po. Ayan. Sa 25 microfarad po, ito lang po yung kailangan pong isaksak dito sa resistive outlet. Only water kettle and flat iron. Ano? Hindi ho natin siya pwedeng saksakan ng electric oven, microwave oven, induction cooker, extension wire, blender, TV refrigerator, aircon, or other demotor appliances. Ano po? Kasi yung device po natin, with this only 25 microfarad, so meron din siyang limitation. Ang kaya po niyang i-regulate with is 2,000 wattage. Hindi po natin siya pwedeng saksakan ng extension wire para mag-octopus ang gamit. Habang namamalansya, nagpapainit ng tubig, hindi pwede. So one at a time lang po yung gamit ng ating resistive outlet. Pero lahat po nung nabanggit po dito na appliances na demotor, pag ipilinan po natin nitong device sa ating wall outlet, centralized function, kasama na po yung lahat, i-regulate po. Ano po? Yes, ma'am. Yes po? Yes po, pwede po. Katulad nung ipilinas ko po dito kanina. Ano po? So, ito pong 25 microfarad po natin. Ito po yung kalat current. Kung ikay tapos nang magpainit ng tubig, pwede mong iakyat sa taas ng bahay at magplantya ka naman ng damit. Kaya ho, meron ho siyang plug. Kaya ho siyang kalat current. Ano po? Kahit saan mo po yan isaksak, pwede. Ano? Huwag nyo lang po itong gagawin, isasaksak o itatap po sa main breaker. Ano po? Yes po, kasi mataas ang amperahe sa main breaker. Ayan, hindi magiging maayos yung pag-regulate ng power. Kaya po, ang kailangan lang po natin itap sa ating main breaker is ito pong 50 microfarad at saka po yung 100 microfarad. Ano po? Yan. Yes po, possible. Masira po siya. Ano? Yan. Kasi mababa po yung kapasitan po niya, only 25. Hindi katulad po nung iba, 50 at saka 100. So mataas yung kapasitan. Ano po? Yan. So ngayon po, gagawin naman ho natin, paano po napoprotektahan yung mga appliances natin. Sir, liga muna dito, tulungan mo ako. Yan. So tanggalin mo muna yung cellphone na nakasaksak. Buhayin mo daw po yung bulb. Yan. So yung bulb po natin, 50.3 ang wattage consumption. Ayun po, nag-burn out. Ano? Nag-burn out. Sige, patayin na daw natin sir. Yan. Nag-burn out, pero yung mga electric cooperative, minsan, binubuhay din ulit. Ano po? So buhayin daw nila. So, tumaas 0.4. So may spike na tumama sa inyong motherboard. Possible yun yung makakasira sa iyong TV or appliances. Kasi may spike na tumama. Ano po? So tumaas. Ayun po, dahil mayroon po tayong device, ito po yung naka-guard. Ito po yung magsisilbi pong protection ng inyong pong mga appliances. So i-plug mo daw sir. Yan. So, regulated po yung ating pong power. Consumption po niya, 15. Pag nag-burn out, ibig sabihin, ang babalik, 50.4. Yun po yun. Ngayon po, buhayin po natin. Only 15 pa rin. Kasi po, yung mataas na spike,
yung voltahe na tinatawag, dadaan muna sa device, i-regulate bago niya i-distribute sa inyong appliances. So protected ngayon yung appliances. Kahit tulog po kayo, hindi po kayo mababahala o gigising para magbulot ng inyong mga appliances. Girl po siya. Ano? So yun po yun yung ating device. Sige po sir, salamat po. Yan. So, konti na lang po ito. Pwede na kong matatapos na natin. Ito lang po, ihahabol ko lang. Importante po ito sa lahat. Dahil nakita nyo dito, Yung water pump ba pwede gamitan? pwede sir. Pwedeng gamitan ng water pump. Yun po yung centralized function. Yung ginagamit sa swimming pool. Yes po, pero magbe-base po tayo sa inyo pong electric bill. Ano po? So ito po, kailangan hindi po natin ito mapaligtas. Importanteng maunawaan po ito lahat. Ano? Kasi naka-mindset po sa atin may pampatipid. So once na naka-mindset, di kahit anong gawin mo kasi may pampatipid ka. Pero, mind nyo po, yung mga device, meron din pong kapasitan at limitation. Which is, sabi nga kanina, up to 45% masisave natin. So hanggang doon lang siya. Ano ba? So kailangan, kung nagsobra ka sa paggamit ng electricity, siyempre, apektado electricity bill mo. Hindi ka gumamit ng efficiency, mga efficiency na appliances like hindi ka gumamit ng inverter, na aircon o refrigerator, so tataas pa rin ang inyong bill sa kuryente. Or use pattern na yung buwan na to, walang occasion, then next month may occasion yung gaganapin sa inyo. So meron mga bisita. Bubuhayin mo yung mga appliances para hindi mo nakakaya sa paghihintay nila. Eh ang handa mo na sa ref, bukas sara, tumataas ngayon ang iyong electricity. Ano po? Seasonal demand. May init ang panahon. Tataas naman yung babayaran mo yan kahit mayroon ka nito. Ano po? Load management. Mayroon kang device. Nagdagdag ka ngayon, hindi mo pa po nakikita kung tunay yan ang totoo. Patunayan mo muna bago ka magdagdag. Ganun pong gagawin. Metering accuracy, yan po yung nakakasama ng loob. Alam mo, may pampatipid ka, kaya nung nag-reading po yung nagre-reading sa inyo ng Meralco o ano man po mga electric cooperative, aba, konti na lang yung babayaran mo. Yung pala, mali yung reading niya, hindi accurate. So next month, idadagdag sa inyong babayarin yung pagkakamali niya. So all of this, yan po yung key factor affecting electricity bill. Ano po? So kailangan lang po natin malaman, huwag po nating abusuhin din naman yung device. Ano po? So kailangan natin mapag-aralan ng tama. And then, magkano po ba yung device? So ang device po natin, kung kayo po ay 3,000 below ang consumption, only 5,498 lang yung bayad. Pero itong device po natin, minimum 5 years lifespan. Pwedeng tumaas. Okay, nakita nyo, nakatipid kayo 500 pesos every month. Sa loob ng 5 years, you have savings 30,000. Yung binayad mo sa kanyang 5,498, ibinalik na sa iyo agad. Or, nung bumili ka ng device, hindi lang naman yung device ang binili mo. Kasama yung system, katulad nung pinaliwanag kanina ni Ate Susan. Sa loob po ng 3 araw, mayroon kang kakilalang 5, bumili, ay may bumalik na agad, labis-labis pa yung iyong investment. Now, ito po, kailangan nyo po maintindihan, so malapit na tayo matapos. Ano po? 7,000 below ang inyo pong bill sa kuryente. So ang inyo pong kailangan 50 microfarad. Tama po. Kasi ito recommended. Now, ang bill ng kuryente nung kausap nyo 5,000. So ang ibinigay nyo ito. Hindi nyo tinanong kung nagpapainit ng tubig. So kailangan bago nyo po ito ibigay, tanongin nyo muna bakit po 5,000 po yung bill mo sa kuryente. Ano po bang ginagamit nyo? Ayun, sinabi niya, nagpapainit po kasi ako ng tubig, Otoy. Ano po? So ibig sabihin, kasama po itong resistive outlet ang inyo pong ibibigay.
Ayun, pakita ko sa inyo ngayon. Halika muna dito, sir. Yan. Para mas maintindihan. 500,000 ay 5,000 po ang bill sa kuryente. Sige daw. So, saksak mo daw po yung ano. Yan, sige. Yan. Ito yung consumption. Ayun, ang nirecommend mo, ito lang. Papainit ko kasi siya ng tubig. Ito lang nirecommend ko kasi 5,000 lang yung bill niya. Sige, nagbawas konti. Sa palagay nyo, satisfied kaya siya? So hindi. Kasi nagpapainit ng tubig. Kailangan mo ngayon, ito ang resistive outlet. Sige daw sir, tanggalin mo muna yung painitan ng tubig. Saksak mo daw dun sa resistive outlet. Tapos, i-plug mo yan sa ating outlet. Now, tignan nyo po kung magkano pong consumption nagpapainit ng tubig. Only 40. 5,000 yung bill niya sa kuryente. Now, satisfied po kaya siya? Yes, matutuwa siya. Kasi tama yung nirekomenda mo sa kanya. Ayan, sige. Salamat po, sir. Ayan, pakitanggal na po siya. Tayo po kasi parang doktor. Once na may pasyente, hindi mo alam anong sakit niya. So, ang gagawin mo, i-check up muna o mag-undergo po siya ng laboratory bago ka magbigay ng reseta. So, nakita mo result ng laboratory, alam mo na ang gamot niya. Ganun din po tayo. Kailangan maintindihan muna natin kung ano yung ginagamit niyang appliances para alam po natin yung i-recommenda po natin. Ayun po. Kapag naman 18,000 kilo ang bill sa kuryente, ito naman 100 microfarad ang i-recommenda. Ano po? So, yan po. Kung kayo po yung may oras na sige, kung mayroon kayong mga oras, iimbitahan ko kayo mismo sa main office po natin sa Lipa para po mas may elaborate po natin ng maayos yung explanation. Kasi dito po, limited lang yung oras natin. Ano po? Yan. So dito, may mga testimony po ng gumamit. Which is, dati po siyang 14,953. Nung gumamit po siya, 10,000 na lang. Meralco consumer, dating 8,000. Nung gumamit, 6,000 na lang. Nakatipid po siya 1,500 kada buwan. Sabi ko nga kanina, 500 na lang. Sa loob ng 5 years, 30,000 na save mo. Now, ito. Batilek sa Lipa. Dati po, nung di gumagamit noong October, ang bill po sa kuryente, 4,642. Nung gumamit po siya November, naging 1,800. Ano? Pagdating po ng December, naging 1,500. Ito pa malupit. Pagdating ng January, naging 1,200. Ay nung February, naging 871. Ang sarap, di ba? Pakiramdam. Wala po dito natutuwa. Once na dumating yung bill nyo sa kuryente, kayo magtatanong sa tuwa. Dahil mataas. Ano po? Pero kung mayroon kayong device katulad nito, na-experience nyo yung ganitong mga bill sa kuryente, abay tatalon ka talaga. Ano po? Pero hindi lagi habang gumagamit ka ng ganyan, nababa yung bill. Tignan nyo din po kanina yung sinabi ko. Ano po? Seasonal demand. Pagdating ng March, tumaas din ang bill. Naging 1,300. Dati siyang 871, pero naging 1,300. Kasi may init ang panahon. March. April, tumaas 1,400. Pagdating ng May, nag-2,900, tumaas pa rin. Pero ng June, naging 2,200. So, pababa na sa ulit. Pagdating ng July, 2,000 na lang. Pero kung titignan nyo yung original, 4,642. Ang laki pa rin yung natipid. So, ibig sabihin, kailangan natin yung device. Ano po? So, I hope na yung tayong lahat may mga natutunan pagdating po sa pagtipid ng kuryente. Ano po? At kailangan ho natin maintindihan kung paano siya gamitin. Ano? So itong bill na to, kanino po ito? Sa akin. Kaya alam ko po na ang ginagamit ko po ay yung device natin, proven and tested. Hindi po ako matatakot na mag-testimony ng ganito dahil may resulta. Ano po? So ibig sabihin,
kung tayong lahat ay gagamit ng device, matutulungan pa natin ang environment. Yun po yung kailangan natin. So maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Yes, sir. Doon po sa device po ninyo, naka-experience po ba kayong yung pagka may umorder, defective na agad? So saan po papasok yun sa 6 months bago mapapatay yung device? So, minsan po meron pong nakaka-experience kagad na naging effective po sa loob ng 1 buwan. Katulad na lang po nito. 1 month. From October, 4,642. Pagdating po ng November, naging 1,847. So nakita na agad yung resulta. Ano So, po? ang ibig ba sabihin, sir, yung device po na yan, sir, pag meron pong umorder, halimbawa, talagang pagsaksak po niya talagang wala akong talagang defective. Defective po. Yung ibig nyo Kaya sabihin. halimbawa, may umorder nga ako, pagka Yes, po. deliver, pag sinaksak niya doon sa main switch, defective po, ano pong mangyayari? Okay po. So lahat naman po ay hindi ho lahat kahit dumaan po sa pag-evaluate, meron pa rin factory defect na tinatawag. So ibig sabihin, once na napatunayan po natin, which under warranty naman po siya, 6 months, ibalik po sa atin, papalitan ng bago. So 6 months after pa ho? Hindi po. Within, kapag ka-avail mo, pag na-avail mo na siya, ginamit, nalaman po kasi defective, isa po doon, ang indication, hindi umiilaw yung kulay red. So meaning to say, So, mga ilang days so mapapalitan yung device? yun po, kapag malapit ka lang ho sa opisina, pumunta ka doon, palitan na agad ngayon. Okay. Ganun po kabilis. Pero kung malayo po kayo, so ipapadala mo pa to LBC, so depende po sa LBC kung gaano po sila kabilis po magpadala sa inyo. Kasi ibibigay sa leader. Yes. Yes po. Ay, ang ating device po, under na po siya ng Department of Trade and Industry, which is, siya na po yung nagbigay sa atin ng mga lisensya. O, ano? So, which is, under the Department of Energy, at saka po yung po, Agency Committee, na ibigay na po sa atin. So, meron po tayo. Yes po. Meron na po tayo yan. Yes po. Kasi pagdating po sa DOA po, yung pong Interagency Committee, kasama po doon yung Department of Energy. So yung device po kasi natin, sir, ito po is consumer lang po yung nagamit. Ito po yung household purposes na ginagamit. Kaya, exempted din po ito sa mga listahan po ng mga mandatory list para mabigyan po ng ibang mga lisensya. Ayan po. So, si Sir.